Naririto na naman po tayo sa isa na namang kwento mula sa Sementadong Kalsada. Kung magugustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutan ang mag-subscribe, like, and share at mag-notify para sa mga bagong kwento. Atin na pong simulan. Sa isang bahay sa sentro ng Sementadong Kalsada, namumuhay si Marco. Isang binata na labis na apektuhan ng mga pangyayari dulot ng pandemya. Napakahirap para sa kanya ang makibagay sa bagong normalidad, lalo na't nawalan siya ng trabaho at naputol ang mga pangarap na inaasam. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang pinakamabigat na pagsubok, hindi siya iniwan ng kanyang pamilya. Si Diego, ang kanyang nakatatandang kapatid, ay laging nariyan upang suportahan siya sa abot ng kanyang makakaya, lalo na sa mga aspetong pinansyal. Hindi rin nagpapabaya ang kanyang ina sa pagpapalakas ng kanyang loob at pagtitiwala sa kanyang kakayahan. Sa tuwing nararamdaman ni Marco ang panghihina ng loob, palaging nariyan si Diego upang kausapin siya. "Kapatid, hindi ka nag-iisa. Nandito kami para sa'yo," sabi ni Diego, puno ng pag-asa. Sa pamamagitan ng tulong at pagmamahal ng kanyang pamilya, napagtagumpayan ni Marco ang paglaban sa depresyon. Hindi lamang siya sumunod sa mga payo ng kanyang counselor at sumusunod sa kanyang mga gamot, ginawa rin ni Marco ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan ang kanyang sarili na makabangon mula sa pagkabigo at depresyon. Nagbalik siya sa mga dating hilig tulad ng pagguhit at paglalaro ng musika, na nagbibigay sa kanya ng kagalakan at pag-asa. Isa ring malaking bahagi ng kanyang paghilom ay ang pagtulong sa mga nangangailangan sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng tulong at pagmamahal sa kapwa, unti-unti niyang natagpuan ang sarili sa paglalakbay patungo sa paghilom. Sa dulo, matagumpay na nakabangon si Marco mula sa kanyang pinagdadaanan. Nabalik niya ang kanyang sigla at determinasyon at muling nakabuo ng koneksyon sa mundo at lipunan. Ang kwentong ito ay patunay na kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag at pag-asa pa rin sa ating mga buhay. At dito na po natatapos ang ating kwento ngayon. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para po sa panibagong mga kwento mula sa Sementadong Kalsada.